Ang company ang company name po natin is Max International. Okay, so from the word itself, no, hindi lang po dito yan sa Philippines, pag-uusapan po natin yan mamaya. Okay, so Max Morning is our greetings para you feel good in the morning, no? So ang company purpose po is maging super healthy po tayo. Pwede rin po tayo maging successful pero hindi po natin pag-uusapan yun dito. Tuesday po natin pag-uusapan yun kung gusto nyo po na maging successful po dito sa Max. And of course, significance. Ito napakaganda po sa pakiramdam na makatulong po sa iba. Yun po ang pwede po nating ma-experience dito. So ang tanong, legit ba ito? Of course, legit po, 100% na legit. Papakilala ko po yung ating president, si Sir Jim Estabralla. We also have our CEO, si Sir Joe Boytiki. They are both lawyers. So magagaling na lawyers po yan na syempre hindi po yan papasok dito kung scam po ito. And syempre ang ating 10-time na siguro, no, 10-time re-elect vice na chairman ng DISAP, which is also our vice president for Asia, si Sir Joey Sarmiento. Yan. So ano yung DISAP? Direct Selling Association of the Philippines. Yan lang naman po yung tagahuli ng mga scammer. So ang office po natin is Ortigas Center, Pasig City. We also have pick-up center sa Cebu, Davao, Tuguegarao, and training center sa Bataan. Okay, so dito po may Health Advisory Council din po tayo. Mga magagaling na mga doctors po, and they are experts in their own field. Sa research, magaling din po yan, Sir Scott Nagasaw, who is very, very popular. Meron po tayo neurology, family practice, and more. Okay, so ito na po yung ultimate, no? We have the DTI Seal of Legitimacy. So ang plano po kasi ng DTI, lahat po ng companies is magkaroon po sila ng seal of legitimacy. Kasi alam naman po natin, di ba, napakarami pong scammer. So makikita syempre number 1 na inawardan yung Max International. So legit po, there's no question sa legitimacy ng Max International. So na-establish po siya kailan pa? 2007. So gaano nakatagal? So 16 years na po yung ating company, di ba? So ibig sabihin matatag na po yan. So, sa tagal-tagal po ng company, ang dami na pong natutulungan ito. And, so 2007, okay, so dinala po siya sa Philippines 2009. So, marami na po siyang natulungan. And, ngayon is 21 countries na po tayo. So, usually po ito talaga is nagiging popular na po yung Max ngayon. It's because of social medias. Before kasi, yun, yung mga commercial advertisement, yan, yung mga, hindi po kasi tayo gumagamit ng artista dito. So usually, ang mga nag-advertise po dito is yung mga nakagamit ng product. And we're proud to see na talagang yung Max is ang ganda po ng feedback. Ang ganda po ng feedback because ang dami na niya talagang natutulong. Okay. So pag-usapan na po natin yung binabanggit ko po sa inyo kanina kung how good is the product, di ba? So yung human body po natin, iisa lang yan. Ngayon, kapag may sakit ka, affected yung health mo, syempre, affected din po yung sarili mo, affected yung work mo, affected yung family mo. Ito po, no, siguro ito yung nararamdaman nyo ngayon, na-stress kayo, hindi makatulog, sobrang sakit ng katawan, parang hindi mo na kaya, ayun parang feeling mo hindi ka talaga healthy, di ba? And yung human body po natin, yung pinakamalaki dyan is the organ, like the heart. Ang susunod po, tissues, at yung pinakamaliit is the cell. So alam mo ba kung ilan yung cell ng katawan mo? O 100 trillions of cells. So gaano karaming zero yon? Napakarami pong zero yon, 'di ba? Okay. So may imagine po natin kung gaano karami po yung cells ng katawan mo, 100 trillions. Bawat isa sa cell mo ay kailangan niya ng oxygen, water, food, at ito yung pinakabago sa'yo, which is malamang hindi mo pa alam yung glutathione. So, this glutathione is different from what you know. Kasi yung glutathione na alam mo, artificial glutathione yun yung artificial na iniinom. But we are talking about the natural glutathione which is already inside your cell. So yung glutathione na to, ang tawag po dito, intracellular glutathione.
Nandyan na po yan nung pinanganak ka. 'Di ba? Nandyan yan sa loob ng cells mo. And kapag wala ang isa sa mga to, mamamatay po yung cell. So, grabe, ganun po kakailangan po ng ating cell yung glutathione. So, ang tanong, bakit ba tayo nagkakasakit? Because nada-damage po yung cells natin. So, number one po dyan is the oxidative stress. Yung oxidative stress, the process of oxidation, makikita nyo po sa dito po sa ating video, yung parang kalawang. So, ganyan po ang nangyayari sa cells natin pag nag-oxidize. So, parang sa sasakyan, di ba? Pag kinalawang yung sasakyan, alam mo na yung kasunod. Nasisira na siya. And kasama na din po dyan yung, ayan, yun parang yung apple. No? Mamaya i-show po natin na kapag hinati mo nangingitim, ganyan po ang effect ng oxidative stress. So, tandaan nyo po, oxidative stress, process of oxidation. Grabe po ang damage niyan. Magmamalfunction po yung ating cell. And the second one is yung free radicals. Okay, makikita nyo po in detail mamaya ano yung free radicals. Yung kasama na po dyan yung pagkain. Actually, yan po, no? Parang yung mga lason, no? Para in simple terms, yung lason na naipapasok mo sa katawan. Number one dyan, yung pagkain natin. Di ba? So, yung pagkain po talaga and stress, yan, mga free radicals po yan, na pwedeng mag-damage po ng ating cells. Okay. Di ba? Yung pagkain ngayon, grabe, no? Pagka talagang nag-stricto ka talaga sa sarili mo, halos wala ka nang makain kasi unhealthy po talaga, usually po. Lalo na po tayo mga Pilipino, napakahilig po natin sa prito. And of course, sobrang busy po natin. Ayun, ano ba yung ginagawa natin? Nagbubukas na lang po tayo ng delata. Or pahilig po tayo sa instant. Kaya nga sabi nga po nung iba, nagiging instant na rin po yung buhay, di ba? Okay. Ngayon, ito na po yung sinasabi ko sa inyo ng Apple, no? Ito yung ini-explain niya yung the process of oxidation. Yan. Nga kapag po nangitim yan, may effect po yan. It can cause our bodies harm and even the structures of our DNA. Ganun po ka-importante or ganun po ka-grabe yung effect ng oxidation sa katawan. Okay. So, now, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? So, ano yung kailangan natin? Kailangan po natin ng cell protector. Bakit? Kasi nga, yung oxidative stress and free radicals nandyan yan. And we need a very powerful antioxidant. So remember, kanina, bakit tayo nagkakasakit? It's because of the oxidation. So ang kailangan po natin is the antioxidant para po, syempre, man-neutralize niya yung mga free radicals o yung mga lason na sinasabi ko na naipapasok po natin na hindi natin maiiwasan. Diba? Kasi nga naman, sobra ka naging conscious naman sa kinakain mo, wala ka naman talagang makakain. So, ang tanong, nasaan yun? Okay, so okay naman po tayong kumain ng fruits. But, nasaan yung world's most powerful antioxidant? Okay, so eto, magugulat ka, no? Nasa loob na pala ng katawan. Actually, we are wonderfully made. Kasi po, the body can heal itself. Tama ba? O nung bata ka nga, di ba? Pagka nasugat ka, no? Kahit hindi mo nga gamutin yan, no? Unti-unti yung nag-heal. Yun po yung tinatawag po natin na most powerful antioxidant. Ang tawag po doon is the glutathione. So, meron po tayong tatlong precursor dyan. Glutamic acid, cysteine, and glycine. So, tandaan nyo po, ang katawan po natin, sobrang dami ng glutamic acid and cysteine. Ang medyo kulang dyan yung cysteine. Ayun yung nandun sa product natin. I-explain mamaya. So, tandaan nyo po, this glutathione is natural. It's produced in every cell of our body. So, ayan po yan, no? So, ito po, the most powerful component of our body's antioxidant defense system. So, nakita nyo yung video, it can restore. Ang ibig sabihin ng restore, bago. Bago po, no? Ayan, hindi niya sinabing repair. It restores the cells. Okay, so yun po, nagkakaintindihan po tayo, no?
recap ko lang, we are talking about the intracellular or the natural glutathione here. We are not talking about the artificial glutathione. Pag-uusapan natin yan mamayang artificial. Okay, pero yung natural glutathione, ito po yun. So ngayon, ito na. Ano ba yung dalawang klase ng antioxidant defense system? So ang una po dyan is the exogenous. Okay, from the word itself, exo meaning galing sa labas. Pinapasok yan sa loob ng katawan. So, like, kayo syempre, yung mga food sources, yung mga masustansyang pagkain na nakakain natin, di ba? And mga vitamins, baka umiinom din po kayo ng vitamins and even food supplements na iba. Ito po, ang tawag po dito, exogenous kasi galing sa labas. So, ang absorption yan, gaano kalaki? Okay, mga 15% lang po ang na-absorb. Yung iba po, iniipi mo yan. So, exogenous po yung tawag doon. Ano naman yung endogenous produced by the body? Ito po yung glutathione. Glutathione is produced in every cell of our body. Kaya napakaganda, no? Parang ito yung parang pinagkasundalo ng cell mo. Pag glutathione. Which is body that po talaga siya ng ating cell. Yun po talaga yung function ng glutathione. Okay. Most powerful, even if you Google it, ang lalabas po dyan is antioxidant. Actually, kapag ginugol nyo po yan, master antioxidant po ang lalabas dyan. Hindi po artificial glutathione ang i-google nyo, kundi yung natural glutathione, GSH po. It is the body's premier neutralizer of all types of free radicals. Neutralizer po siya. Anong ibig sabihin nito? Kung masyadong mataas ang sugar mo, i-neutralize na pabababain. Pag sobrang baba naman is patataasin niya. Ganun po yung neutralizer. Kaya pag yung iba, at pwede ba yung papababa ng sugar or pampataas ng sugar? Yes, because it's neutralizer. Diba? Yun yung ibig sabihin ng antioxidant. Nape-prevent niya yung damaged cells. No? Ay, for immune system enhancer, it protects and regulates immune cells. So, ang ganda din po nito sa immune system. And if your immune system is very strong, it can even eat cancer cells. Yan. So, pwede niyang kainin yun. It's because napakaganda po ng immune system natin kapag po mataas po yung glutathione level natin. Of course, detoxifier. Kaya niya pong eliminate o tanggalin yung toxins sa katawan po natin. Yung iba nagbabayad po sila ng libo-libo para mag-detox. Here, your body can do that function kapag mataas ang glutathione level po. So, sa paanong paraan, di ba? Yung mga fats mo, yan. Yan sa dumi, di ba? Sa pawis, di ba? Sa dighay and many more. So, ayun po yung maganda dito. So, eto 3 pa lang po, pero 12 po yan, yung main functions ng glutathione. Pero itong 3 lang yung nilagay po natin dito. Sa atin yung sinasabi ko po sa inyo, no, nagdi-deplete po kasi yung glutathione natin. It's because of these factors. Siguro ang number 1 po talaga, ang nakikita ko dito, yung stress. Grabe po yung stress. Alam nyo po ba? O nai-stress ako, sinasabi nyo lang, pero dinadamage na po yung natin, yung cells natin. Kasi number 1 yan, yung pampababa po ng glutathione level. Di ba? Pag na-stress po tayo, grabe na po. So, andyan din po yung alcoholism, yung hindi ka makatulog. Siyempre, pag stress ka, hindi ka makatulog, di ba? Sobrang init ng araw, like ngayon, grabe po ngayon, no? Radiation, pollution, malagkasakit ka, mamaya, iba na naman yung sakit mo, di ba? Smoking, okay. Actually, hindi lang po first hand, second hand, may third hand po na smoker. Diba? Okay. Strenuous exercise, poor diet. Ito, guilty po tayo lahat sa poor diet, diba? And of course, alam nyo naman po yung synthetic drugs. So recently, meron po kaming pasyente na parang nagpa-opera, yun, habang tumatagal, yun pala, dahil sa synthetic drugs, sumaas ngayon yung creatinine. Yun po ang effect ng synthetic drugs, no? Okay, ano pa po? Okay, eto po tayo tumatanda. As we age, talaga pong bumababa. Yun po yung hindi natin mapaprevent. Bumababa po ng bumababa yung ating glutathione level. Starting at the age of 20. Okay. So, pagdating mo ng 30, 40, 50, senior, ayan na.
pababa po ng pababa yung ating glutathione level, ang tumataas po oxidative stress level natin. Pero actually po, sa totoo lang po, even yung mga teenagers, alam niyo po ba? Even mga teens, diba? May mga nadadamage na po, nagkakasakit na po ngayon. Before, hindi po ordinary yung makita natin yung mga bata na may leukemia or 'di ba, yung may mga cancer or high blood, diabetes, 'di ba? Pero ngayon po, dahil din po sa pagtulog nila, alauna, yung iba sabi 2:00, 4:00, it's because of the gadgets, 'di ba? Yun. So, eto na po yung mga sakit na kapag meron po kayo nito, example lang po na 12 lang po ito kasi more than 75 diseases. Actually, doon sa research ko, halos lahat no? Okay. Andyan po yung sakit sa puso, cancer, na parang lagnat na lang, di ba? Cardiovascular is the number 1 killer po yan. No? Diabetes, infection. Hindi po normal ang diabetes. Hindi po natin normal yan. Kasi yung iba sabi nila, wala akong sakit, may diabetes lang ako. It's not normal. No? Kasama po yan sa sakit. No? Infectious diseases, dermatological, ayan, sakit sa balat, kahit ano po yan. O gynecological, yung mga hindi magkaanak, marami po yan. Ano, kapag hindi ka magkaanak, ibig sabihin mababa po yung glutathione level. Pwede pa ba ito na isang libro? Ano pa? Pulmonary, ayan, so rheumatic disorders, neuro, okay, sa ulo, and immunological disorders, kidney failure, and dialysis. Okay, so, half ng ating discussion ay i-discuss naman po ng aking partner na si Ma'am Ellen ba? Siya nakabukas ang video. So, Ma'am Ellen. Si Ma'am Agnes ba? Okay. Okay, next morning everyone. So, thank you Partner Arlene, no? So, ang ganda ng presentation. So, itutuloy po natin. Nabanggit ni Partner Arlene yung iba't ibang klase ng sakit. Ano po ba yung problema po nila? Mababa yung level ng glutathione. Ay ano po yung solusyon? Patataasin. Patataasin lang pala yung glutathione. Di bilhin na lang ako ng commercial glutathione o kaya injectable. Makakatulong kaya yon? Yung binanggit po dito yung commercial glutathione as an ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Bakit ka ineffective? Tignan natin kung anong dahilan. Alam niyo po, pag kumain po tayo ng kahit anong pagkain po dyan, matutunaw na po yon. Katulad ng nakikita niyo po sa larawan, 20% natunaw po yon. Kasi meron po tayong enzyme sa tiyan, ang tawag po doon ay gamma-glutamyl trans-50-dase. Diba? Pag kumain po tayo ng beef, paglabas po nun, tunaw na po siya. Yan, ganon din yung tinitake na commercial glutathione ng mga ini-inject. Kasi 20% natuno, pero yung 80% nakalusot po siya. Nakikita niyo po yung molecule na white? Yan. Hindi po siya makapasok sa loob ng ating cell. Kasi ang butas pala ng ating cell is kasing liit ng hibla ng ating buhok. Kung malaki po yung molecule at maliit po yung butas ng ating cell, so ganyan po, hindi po siya makapasok sa loob ng ating cell. Kaya ang nangyayari, binablock niya po yung ating melanin, yung nagpo-produce na ating brown color. Kaya ang nagiging side effect ng commercial glutathione na in the form of capsule at saka injectable ay nagiging maputing-maputla. Kaya kilala niyo po ba si Jinky Oda? Dating negra po 'yon. Ngayon pumuti po siya. Yan, pero dahil po doon na yung melanin niya hindi na nagpo-produce kaya nagkakaroon po siya ng skin cancer. Yan, kaya hindi po siya pwedeng maarawan. Yan, kasi magkakaroon po siya ng skin cancer po. Yan. So, dito po sa next slide, ipapakita po dito, may tanong po dito, what can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? Alam niyo po, ang Max International, nag-invento po siya ng breakthrough science. Pag sinabing breakthrough, ngayon lang po siya na-invento and may science base. Yan, kaya bakit kaya tinawag na breakthrough? Tignan natin kung anong dahilan po. So, ipapakilala ko muna sa inyo ang napakahusay na
doctor at the same time scientist, yan po si Dr. Robert Keller. Siya po yung naka-invento ng Max GXL. Si Dr. Keller ay nag-serve po siya sa Mayo Graduate School of Medicine. Diyan po sikat na nag-aaral yung mga medicine sa US. And then top doctor siya sa USA from 2003 to 2008. At alam niyo po, si Dr. Keller ay triple board certified po siya. Bihira po ang doktor na 3 po yung specialty niya. Si Dr. Keller ay internal medicine, immunology, and hematology. And 2000 most outstanding scientist for the 21st century. At awarded din po siya ng multiple patents. At alam niyo po ba, nag-work din po siya sa NASA Apollo 11 project. Noong 1969, si Neil Armstrong na in the form of capsule, nakapagpadala sila ng food po doon. Yan po yung tinik ng mga astronauts noong 1969 si Neil Armstrong. Ano po? Yan, so tignan po natin yung next slide po dito. And so, ito po yung na-invento ni Dr. Keller, yung Max GXL. Bakit siya tinawag na breakthrough? Yan, kasi the only food supplement, napapasok siya sa loob ng ating cell. So yung white, blue, and red na precursor, yan po yung precursor ng ating glutathione. Ano po? Yan, kaya tinawag siyang breakthrough or unique. Yan, kasi alam niyo po, yung Max GXL, yung raw materials nun, walang glutathione yun. Yan, yung raw materials ng cysteine, glycine, and glutamic acid, alam niya po kung saan yung cell na nangangailangan ng raw materials. At ibuboost niya yung ating natural glutathione. Yan, so dito po sa next slide, yan, ipapakilala ko din sa inyo. Yan muna, yung Max GXL, hindi po siya gamot. Pagkain po siya and readily absorbed by the cell. May absorption na nangyayari sa loob ng ating cell. So, ang Max GXL is a unique NAC formula. Yan, unique po siya kasi kakaiba, wala siyang katulad na food supplement. Yan, kaya maganda po, matry nyo po yan para ma-differentiate nyo dun sa ibang mga supplement. So, ito naman po, itinest ito sa mga tao, hindi sa mga hayop. Kasi syempre, makakapagsalita yung mga tao, yung group 1, yung normal patient, yung group 2, yung may HIV, yung group 3, yung may chronic and viral illnesses, and yung group 4, yung mga HCV or cancer patient. So alam niyo po, within 2 months of daily use of Max GXL na pag-take nila, nasa average of 292% yung increase. So iba-iba po yung percentage ng increase kasi syempre yung body chemistry natin, iba-iba din po yan. So within 2 months na pag-take nila, nag-increase po yan. Pero paano natin mag-gauge yung level ng glutathione natin sa katawan? Actually, tayo mismo na may katawan, mararamdaman po natin yan na tumaas na pala yung ating level ng glutathione. Pero meron ding machine na pang-detect ng level ng glutathione ng bawat isa. Yan po, no? Yan, so tingnan po natin, ito pang isang napakahusay na doctor at the same time scientist din po, si Dr. Herbert Nagasawa. Siya po yung naka-invento ng 3-minute antidote to cyanide poisoning nung nagkaroon ng Twin Tower bombing sa US. Within 3 minutes po yun, na-address po yun. Yan, dito naman sa Max International, ang na-invento ni Dr. Herbert Nagasawa ay yung powered by ribosine. Ano kaya ito? Yan, so tingnan po natin alam niyo po ba na yung cysteine fragile po yan. Kaya ang ginawa ni Dr. Herbert Nagasawa, isinakay niya po sa ribose. Yan, kaya isinakay niya, parang kotse po yan. At pagpasok nila sa loob ng ating cell, naghihiwalay po yung dalawa. Yung cysteine mag-produce ng ating natural glutathione, yung ribose nagiging energy or ATP. Kaya ang pangalan po ng product na po yan ay ito po siya, Max 1, Yan, so, yung Max 1 is ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylene cysteine. Kaya, napakabilis nitong product na ito, itong Max 1 na ito. So, yung na-invento ni Dr. Keller, yung Max GXL, and then si Dr. Herbert Nagasawa, yung Max 1, pinag-isa po, yan po yung cell GBT.
Alam niyo po, yung tatlo na product na yan ay glutathione enhancement. Walang glutathione po yan, kundi booster ng ating natural glutathione. So mayroon na tayong natural glutathione katulad ng diniscuss ni Ma'am Arlene kanina, ano? So nababawasan lang kaya nagkakasakit tayo. Kaya ibubus lang po natin. So itong tatlong product na ito ay tutulong para i-restore niya yung na-deplete na natural glutathione. So, enhancer po itong tatlo na ito. Ano po? Yan. So, dito po sa next slide, tignan po natin ano po. Yan. So, ito po yung isa pang napakagandang produkto ng Max International, yung Max 357. Ano po ba yung benefits nito? Alam niyo po, napakaganda nito sa may sakit sa puso, sa may mga mataas ang cholesterol, sa brain and nerve health, insulin resistance, skin care, satiety and weight management, and vision. So, tatlo po yung ingredients niya, omega-3, omega-5, and omega-7. So, perfect complement ito sa Max1, SOLGBT, and Max GXL. Yan po, napakaganda nito. And then yung SOLGBT, maganda po yan sa may mga diabetes, sa mga may sakit sa puso, kasi meron po siyang ingredients na resveratrol. Maganda po yan sa puso. Ano po. So, 12 ingredients po yan, yung SOLGBT na yan. So, ito na po yun, yung next slide, binigyan po ng composition patent. Pag sinabing patent, invention po yan. Walang pwedeng makagaya dito sa product na ito. Kaya, wala kayong makikita dyan sa Binondo, sa Divisoria, wala po. Wala din sa mga drugstore, ano po. So, mabibili lang po yan sa mga associate at sa Max International. Kaya, i-contact nyo na po yung mga kakilala nyo na Max Associate, ano po. Yan. So, ito na po yung benefits. Pag nag-take po tayo ng Max products, alam niyo po, yung energy level natin, mag-i-increase po yan. Totoo po yan kasi karamihan na nagtitake, yung mga first time na mag-take nito, yung energy level nila talagang tataas po. And then, slows down the aging process. Anti-aging po ito. Yan, aids muscle and joint recovery. Yan, so yung mga may arthritis, yung mga may gout, makakatulong po ito sa inyo. And then, strengthen immune system. And detoxifies the liver and cells, fights cellular inflammation, anti-inflammatory po ito. Kaya yung mga may bukol po dyan sa katawan, yung mga namamaga sa katawan po natin, napakaganda itong Max products na ito. Anti-inflammatory po siya. And then improves mental focus and clarity. Yan, improves quality of sleep. Yung mga ma-insomnia po dyan. Yan po, makakatulong po ito sa inyo. Improve skin. Alam niyo po, pag malinis na po sa loob natin, yung skin natin sa labas, mag-i-smoothan po yan. Pansinin niyo po, parang may lotion yung skin natin. And then supports peak athletic performance. Ito yung mga iniinom ng mga Team Ascal, Team Malditas, at i-reduce niya yung effect ng stress. Yung stress nandyan parati pero ang gagawin niya, ikakalmado po kayo. Yan, so yan po yung benefits, ano po, na maganda matira nyo para maramdaman nyo din yung benefits ng Max products. So dito po sa last slide po yun natin, sabi po dito, yung sabi dyan, we only have one body, we have to take care of it. So, alagaan po natin yung ating katawan kasi mahirap palitan yung original na mga organs po natin. Yan, kaya sabi nga nila, prevention is better than cure. Yan, so kompleto po tayo ng mga documents, may BFAD, may halal, yan, may NSF, lahat po yung kompleto po tayo. So with that, I'm Agnes Cervantes, I am Max, and together we are Max International. So back to you, Arlene. Okay, thank you very much, Miss Agnes. Salamat po sa pagsama sa akin na i-discuss yung ating napakagandang product. Thank you po sa mga nag-connect. So, before po tayo magkaroon ng question and answer portion, i-welcome ko po lahat ng mga nandito sa Zoom and of course, nandito rin po sa ating Facebook Live. Marami po tayo sa Facebook Live ngayon. Welcome po kayong lahat sa mga nanonood, sa mga invited guests po natin. No? So ngayon,
Ang una po nating tatawagin, ayan, sino na ba ang ready sa una nating tatawagin? Ready na ba si, Ma'am Josie? Ma'am Josie, kanina pa yung nakabukas yung kanyang, ano. Opo, magandang gabi. Hi, Max Morning! Nako naman, ang Morning. ganda-ganda naman, rebonded naman ang buhok ni Josie ngayon. Ganda-ganda. Matagal na po ito pero Ganda, no? Maganda po sana, Ma'am Ellen, kung pwedeng ipo-forward niyo po sa akin yung picture ni Ma'am, na natabunan na kasi. Ayan. So, magandang gabi sa inyo lahat. Happy morning. Max Morning po, Hanapin Ma'am ko, Josie. Ayan. So, Ma'am Josie, before po tayo mag-start, pwede po pang ipakilala sa mga tao ngayon kung sino ka, anong pangalan mo, taga saan ka, at ano yung mga naging sakit mo before. Kasi, grabe. Tingnan po natin. No? Gusto ko kasi ipakita yung itsura ni Ma'am Josie before compared to now, di ba? Naka ako diyan, naka long sleeve kasi puro sugat yung katawan ko. So, ano yung dahilan? Ma'am Josie, pakilala ka muna. Ano yung pangalan mo muna? Ako po pala si Josephine de la Cruz. Taga Sagaray, Bulacan. Dito po ako nakatira ngayon. Tapos matagal po akong nakaratay, laging makalakad lang konti, pero mas huli na yung buwan ng March at saka February, March, di na ako nakakalakad. Talagang di na ako nakakatayo, di na ako nakakabangon. Grabe na yung sakit ko. Sa dami kong sakit, ang daming sakit. 4 na hospital nagsabi na transplant kidney ako. Pero hindi ako ma-transplant kidney kasi mahina po ang puso ko. Hindi nila ako maoperahan. Hindi rin po ako dialysis. Second option, dialysis. Hanggang sa ang tagal nilang pinag-aralan na ako sa hospital na nakakumpine ako na pakatagal ko roon. Mag-3 buwan. Sabi ko sa asawa ko, ilabas mo na ako na napapagod na ako dito sa katusok doon. Tusok sa balat, sakit na. Maya-maya kinukunan ako ng dugo. Maya-maya sabi nila hindi daw tumataas ng 23 yung pintig sa puso, mahina daw puso ko. Tinatanong kung mayroon akong bakal sa loob ng katawan, bakit ayaw tumaas? Hindi ko wala. Wala pa akong opera, wala pa. Hanggang sa sumuko na rin sila, pero sabi ng doktor sa akin, hindi na raw ako aabot ng na December, 2013, ng October ako na sinabihan, tapos nagpalabas ako ng November. Sabi hindi na raw ako aabot ng December. Grabe naman kasi ang tsura ko. Bumagsak na ako Ay, hanggang ganyan na itsura ko. Dumami na yung komplikasyon na yung sakit ko. Nagkasakit na rin ako sa atay. May gallbladder na rin ako. May bato sa apdo. Ang dami ko na naging na komplikasyon na kasi yung sakit ko. Stage 2 yung yung bukol ko sa suso ganito kalaki. Sa kabilaan ng kilikili ko. Tapos yung ulo ko puro bukol kasi nagmana ako sa mama ko, may brain cancer na rin ako, nag-umpisa na rin yung brain cancer. Sabi wala na daw akong pag-asa, wala na.
hintay na lang ang kamatayan ko. Naghintay na rin ako ng kamatayan ko. Di ko na akalain na loobin ng Diyos na ako'y makatikim ng max. Oo, hindi siya gamot pero para sa akin ang laki ng tulong niya kasi the time ng hindi na ako tumatanggap ng gamot dahil ano na ako ganyan na itsura ko, ganyan na, bagsak na. Hindi na ako kumakain. Puro sugat na yung bibig ko. Wala nang makakakain ng ganyan ang itsura, wala na. Pero isang araw, dahil nanampalataya rin naman yung asawa ko, nananalangin na bigyan ng tao na magbigay sa amin na mag-alok sa amin na gamot o puno ipapanaginip para magkaroon ng kasi nagtataka yung asawa ko hindi naman ako mapatid-patira ng hininga samantalang kunti na lang yung hininga ko bumibigat na lang ako mama bumibigat ka na baka gusto mong nang magpahinga huwag mo na kaming alalahanin. Umiiyak lang ako, naririnig ko yun, pero umiiyak lang ako Tapos, kinabukasan, mama, magsalita ka. May panaginip ka ba? Ikaw, anak, may panaginip ka ba ng puno? Ako, wala akong panaginip na puno. Wala. 11:00 ng umaga. Tumawag si Ate Elaine, gumabaw. Kala niya na isama kami sa Tagaytay na mamasyal. Hindi na kaya, sabi hindi ko na kaya 'yon. Tapos inalok yung Max. Try nyo lang, sabi ng asawa ko, answer prayer na. Answer prayer na yan. Tanggapin, i-try lang, i-try. Nagtaka yung asawa ko kasi isang kapsul pa lang. Naliligo na ako ng pawis. Minya ganda. Tagal mo nang hindi ka pinagpapawisan. Hindi ka na pinagpapawisan. Tagal mo nang hindi pinagpapawisan. Dahil sa dami mong sakit. Ngayon, pinagpapawisan ka na. Maganda. Sige, tuloy lang natin. Tapos nalaman namin na herbal talaga siya. Hindi, kahit wala pa siyang maraming paliwanag si Ate Elaine sa amin. Ate Elaine gumabaw, wala pa siyang masyadong paliwanag. Kasi ang katuwiran namin, answer prayer. Kaya grinab namin grinab ng asawa ko kahit na ano siya, yung hindi pa masyadong napaliwanagan. Ang mahalaga, try. At talagang lahat ng herbal trinay namin para sa akin. Yan, last na try namin na herbal para lang matry lang din. Pero ito, success. Ganito ng ko. Mga 3 araw, kumakain na ako. Mga unti-unti ko nang nabubuka yung bibig ko. Naninigas na rin yung bibig ko Namamaga na rin yung ganito ko, yung liig ko. Wala na, tuyot na ako Kaya naniniwala ako na siguro paubos na yung glutathione ko noon. Paubos na. Naniniwala ako kahit na hindi naman ako makakalunok dahil lahat magana. Makita niyo naman po yung itsura ko nandyan. Talagang na yan. Parang na yan. Pasang awa na lang yan. Yung itsura ko na yan. Pagdating ng 3 araw, 2 araw pa lang, naghingi na ako ng tubig. Tubig. Tapos sunod na araw, 3 araw, lugaw. Tinipid pa ako sa lugaw ng asawa ko kahit gustong-gusto kong kumain dahil parang gutom na gutom ako. Tinipid ako kasi mabibigla daw ako, mabibigla.
Naalalayan niya ako. Pinapakain naman ako kada 2 oras. Ang bilis ng recovery ko. Mga 1 linggo lang, naupo na ako. Tapos hindi alam ng asawa ko, tumatayo-tayo na ako, umuupo na ako sa higaan ko, kung kama ko. Inuunat-unat ko na yung mga kamay ko. Ginaganon-ganon ko yung pangako nung umpisa eh. Kasi hindi ko makapagsalita. Bulol, urong na yung dila ko. Sabi ko. Tapos kaya ganun-ganun ko yung bibig ko para makapagsalita ako. Tapos yung aking mga kamay, kinikilos ko, panday ang padyak ko. Gumagano'n ako para labanan ko yung tigas ng katawan ko na hindi na maikilos. Ayun, pang gabi yun, naglalaro yung asawa ko sa nagawa na nilang maglaro ng Scrabble ng anak ko kasi parang panatag ang loob nila ba. Ay, gusto kong tumayo. Pinilit kong bumaba sa higaan. Tumulay ako sa tabi ng pader ng bahay namin. Pagtulay ko, lumabas ako, tuwang-tuwa yung asawa ko, saka yung anak ko sumigaw. Nakakatayo na si Mami! Kakatayo na daw ako. Niyakap naman ako ng asawa ko. Grabe ang parang hindi nagkita. Ngayon lang nagkita yung dating ng pagyakap niya sa akin. Tuwang-tuwa sila. Pinaupo ako ulit. Nakaupo ako sa sala. Nakasandal lang. Tuwang-tuwa rin ako nanonood sa kanila. Yung meron akong itsura dyan na yan na. Ilang araw pa lang yan. Itsura ko na yan. Yan o. Meron dyan na 1 linggo na mahigit. Yung kasunod niyan. Pag 1 buwan, nilalabas na ako ng asawa ko sa labas. Niligo na niya, dinala niya ako sa dagat. Pero ang dami kong sakit. Grabe, dami kong sakit. Mayuma muna. Kaya nasira yung aking kidney kasi may mayuma ako na grabe kong sumakit. Ano yung mayuma ko, kumakain ng sarili kong dugo. Tapos pagka nagkakaroon ako, sobrang sakit na para akong baka na nanganganak. Nagpapaturok ako ng tramadol. Nagpapaturok ako ng mga turok na para lang hindi ko merot yung kaya nasira yung kidney ko sa kakainom ng lahat na yata ng gamot. Naranasan ko na lahat para lang matugunan. Pero wala. Paupos ako ng paupos. Ang max, GXL lang. Nakatulong sa akin. Sabi nila hindi gamot, pero naniniwala ako na sa akin paniniwala gamot kasi nagamot ako eh. Ayun. So, alam naman natin na hindi gamot o food supplement. Pero syempre, nasa iyo yan, di ba? Nasa paniniwala mo yan dahil nga nakatulong sa'yo, no? Oo. Bago, Ate Josie. Pero totoo yun na yung pagbabago mo, Ate Josie. Yung itsura mo kasi nung first time mong mag-share dito, nung time na yun, di ba pinakita mo pa nga yung tiyan mo nun? Naalala ko, pinakita ni Ate Josie yung tiyan niya kasi eto, maniwala kayo, eto yung tiyan ko as in talagang di ba? Ayaw mong magpa-touch. Ayaw mong parang kaliskis. Nung nagpakita na ako sa kanila, medyo tumutuyo na yung ko noon. Yung nagpapatotoo na ako, medyo medyo nanunuyo na yung balat ko. Dapat ka talaga ng pagkalayo-layo. Nanunuyo na siya. Talagang malaking tulong kasi yung kapitbahay ko rin dito, nasugsog yung anak niya nang naglaro ng football. Pero sabi niya,
Mama, wala akong mabilhan na ano eh, ng pinamik. Masakit ang makirot yung paa ko. Sabi nung mama niya, may Max dyan. Buhusan mo ng powder yan. Ang bilis lang gumaling, tuwang-tuwa yung bata. Pagka naranasan ko rin nung mga nakalipas na dumadaan habang dumadaan ang araw, kapag ka nagkaroon ako ng nasugatan ako, papahirang ko siya, natutuyo agad, maraming tulong siya sa mga karamdaman. Kaya lahat na. Yan. Kaya pag nawawalan ako, ayoko mawalan. Ate Josie, nakita kasi namin kung ano yung pagbabago mo. Ang napansin ko lang, Ate Josie, before, hindi naman to nakakaputi, pero before kasi, parang napansin ko, tama yung sabi mo, may kidney problem ka, di ba? Nung first time mo kasi dito, I think 2 months ka pa lang, no, na naging okay nun. 2 months ka pa lang, pero sana na, kasi po, every week po kasi kami dito, no, nung 2 months pa lang si Ate Josie na nag-share na siya dito. Alam niyo po yung tuwan-tuwa siya na pinakita niya yung tiyan niya. Tapos nangingitim ka pa nun, Ate Josie eh. Medyo maitim pa yung itsura mo nung time na yon. Pero nakita ko, di ba? Nag-glow siya. Di ba? Tsaka hindi ka nakuha may sakit kasi nung time na yon, talaga may sakit pa talaga itsura ni Ma'am Josie. Yung pinakita po naming picture, yun yung time na ilang taon kang bedridden? Or buwan? Or ilang taon kami sakit? 2013, pag uwi sa akin, bedridden ako eh. Ay, hindi ka na nakakatayo nun? Hindi ka na Hindi nakakatayo? na ako Nakakatayo? Tinatayo-tayo ako pagka may time na tumatayo ako may time na tumatayo pero hindi as in matagal na na inaalalayan ako ng asawa ko. May time na sinisikap ko makatayo pero ibang-iba ang ko. Ibang-iba talaga yung normal. Malambot yung tuhod ko. Oo, tama. Sa kainom ko ng gamot. At saka, Pero dahil sabi nasira ko ang kidney mo, it's because of the gamot sa mga gamot na nainom mo dahil ang dami na, no? Na-hospital ka ba? Napakarami. Na-hospital ka ba, Ate Josie? Oo, na-hospital ako. Pabalik-balik ako sa hospital. As in, pabalik-balik. Doon na naubos yung mga alahas ko. Doon na naubos yung mga ipon. Doon na lahat. Oo. Kasi naalala ko, di ba, Ate Josie, ready ka na, no? Ano ba yung binili mo? Kasi naka-ready ka na. Ano yung binili mo? Kabaong. May kabaong na ako. Okay. Opo. So Kasi- ready ka na talaga, no? Dahil may Oo, kabaong ka. sabi ko, doon, tinaningan ako. Sabi ko, doon naman lahat sa pupuntahan tao. Yung mama ko nga nagalit. Nagalit pa yung mama ko. Sabi ng mama ko, bakit ka na bumili ng kabaong? Tinatanggap mo na mamatay ka? Bata ka pa? Sabi ko naman, lahat naman tayo pupunta doon. Tinaningan na ako. Umiiyak yung mama ko. Ako na lang. Pero nauna pa rin yung mama ko na namatay eh. Dahil sa COVID. Dahil sa COVID Oo, ba yun? dahil sa COVID. Pero Ayun. bago pa mag-COVID, namatay na siya. Pero hindi ko pa kilala yung Max. Sana kilala ko yung Max. Kasi malakas yung mama ko eh. Sigurado lalakas pa yun. Ayun. So thank you, Ate Brain Josie. cancer ang Ang ganda pinapatay niya. ang ganda ng testimony mo, no? So, i-recap lang po natin, no? So, sabi mo, nasira ang kidney mo, bedridden ka, nanunuyo na yung balat mo, hindi ka na masyadong magsasalita, nanghihina ka na, ayun, masakit ayun, sa bukol sa ulo, ang dami, no? Bukol sa breast, basta, Hindi na ako kumakain eh. hindi ka na kumakain. Naalala ko din noon, kahit yata naliligo, hindi ka na naliligo. Tama ba? Tama ba ako? Hindi na ako pinaliliguan, pinupunasan na lang. Okay. Bakit hindi ka na pinaliliguan? Bakit? Mangangatog ka agad ako. Wala na. Pagka
maligam-gam pa na tubig yung pinupuna sa akin eh. Nagmamadali pang punasan kasi gaganon na, magti-trigger na ako eh. Ayun. Kaya ganun. Yun. So, nakita natin si Ate Josie. So, this is a food supplement, no? Pero para sa kanyang paniniwala din, natulungan siya. Yun yung nakatulong po talaga sa kanya. So, baka may mga Maraming tanong malaking po kayo. O may mga tanong po sila later. Sasagutin po natin Sim- Ate Josie. Ah. Siyempre din, sa Diyos na may pangalan, ng pananampalataya ako. Dahil 2007 pa pala nandito na yung Max, hindi ko siya nakilala. Dapat kung nakilala ko na sana siya noon pa. Pero kung hindi ipinagkaloob sa akin ng Diyos na makilala ang Max, GXL, hindi na ako siguro madugtungan, baka bulok na ako ngayon. Kalooban pa rin ng Diyos na may pangalan. Yan. Diyos na may pangalan, importante. Yun. Ang Max din may pangalan din. Ano din siya. Hindi So, basta-basta. Ate Josie, before tayo magtapos, no, nakapag-try ka ba ng ibang product bukod sa Max? Nakapag-try ka ba ng ibang food supplement before mo? Marami. Global brands ng Global, Evergreen brands, DXN brands, Spirulina brands. Only Spirulina, ang dugo ko, hindi agad nagda-down nung umiinom ako. Medyo nakatulong siya. Pero nung pandemic, natapos yung rasyon sa akin. Pero talagang ang dugo ko lang ang natutulungan siya ng Spirulina. Hindi tulad ng Max na lahat tinutulungan niya sa katawan ko. Ayun. Lahat sa katawan ko tinutulungan niya. Dala na lahat ng Max. Dala na siya lahat. Tama. Tama. Sabi nga ni Doc, all in one. Di lang 3-in-1, all in one. Ang mga herbal na iba, kapag tanungin mo yung herbal kung saan siya tatalab, sa dugo lang siya tatalab. Lahat ng mga herbal dito, sa dugo lang siya maglilinis. Sa dugo lang na Pero ang Max, dugo, cells glutathione natin, anuhin niya, palakasin niya para tayo lumakas. Makakaramdam ka talaga mismo, ikaw ang iinom, na ikaw magta-try, ikaw mismo makakaramdam kasi lalakas ka. Kahit nga yung aking kapitbahay dito, sasabihin niya, ay kailangan meron akong Max kasi nakakalakad ako. Pagka wala akong Max, hindi ako nakakalakad. Oo. Totoo naman. Kasi Yeah. ako nga noon, nung wala pa ang Max, kahit na mamahalin pa yung mga herbal na iba. Lahat yun, natikman ko. Hindi naman ako nag-increase, hindi nga ako nakakalakad ng matino. Ngayon ang Max, tumatakbo pa ako. Nagtatrabaho, nananahi pa. Oo. Tsaka Yung Max, nakapag-work ano ka siya? na, no? Nakakabuhat. Oo. Tama. Nakakabuhat na. Ganon. Nakakaganda, no? Si Ate Josie, syempre. Thank you, Ate Josie. Iba Salamat talaga ang sa'yo, Max. Thank you Iba ang very Max. much. Marami Salamat sa nagsasabi pag-share. niya kahit mga Oo. nakatikim. Okay, Salamat thank sa you po. pag-share, Ate Josie. Thank you very much. Salamat din sa inyo. I'd like to acknowledge the presence of Dr. Carlos Cortina. Opo, Doc. Good evening po. Good evening, Doc. Good evening, Doc. Salamat. Good evening po, good evening. Yun po. Okay. So, pwede na po kayong magtanong ha, pero meron pa akong isang tatawagin kasi mukhang marami po tayo ngayon na naka-in na yung may problem po sa fertility. Ayan. And later, sigurado explain ni Doc kung bakit very effective yung product natin, no? So, may mga tanong po dito. Please, magtanong po kayo kung baka natakpan yung kung iba. Please po, paulit lang po kasi kanina pa po may mga nagtatanong. Hindi ko po makita. Please, para type po yung tanong ninyo kasi nandito si Doc. Okay, so tawagin ko po ngayon yung susunod na mag-share sa atin ng testimony ni si Jeriel.
Ay, Jeriel. Max morning po. Yan, Max morning, Jeriel. Okay. Morning. So, Jeriel, pakisabi mo naman sa amin kung ano ba yung taga saan ka, ilang taon ka, at ano ba yung naging case mo before, paano nakatulong yung Max product sa'yo? Okay po. So, ako nga po pala si Jeril Maligdem from San Carlos City, Pangasinan. So, yung 32 years old. So, yung problem ko po before is sa fertility. So, natulungan po ako ng Max nung binigyan po ako nung hipag ng asawa ko. Pero hindi ko pa kilala yung Max before. Basta tinitake ko lang siya. And then, ilang buwan din kaming nag-try na bumuo. Kaso, wala. Pero nung uminom po ako nung Max, yun po yung nakatulong kaya nagkaroon po kami ng nabuntis po ako. So yun, nung nabuntis po ako, nagkaroon naman ng problema sa pagbubuntis ko. Nung 2 months na akong buntis, dinugo po ako ng marami po yung dugo na lumabas sa akin. So nagpa-check up ako sa OB. So nakitaan po doon na yung sa may uterus ko, yung sa may bahay bata, na malaki yung area nung dugo na namuo doon sa loob ng bahay bata. So almost kalahati din yung area ng dugo na nandun sa loob ng bahay bata. So sabi ng OB na pag lumabas daw yung dugo, mataas yung chance na pati yung baby is sasama din, malalaglag. So, pinrescribe niya ako ng gamot na 2 weeks kong ininom iyon or ginamit kasi hindi siya oral. 2 weeks ko siyang ginamit. After nung 2 weeks ng paggamit ko nung gamot na pinrescribe sa akin, bumalik ulit ako sa OB para follow-up check-up kung ano na ba yung naging resulta nung namuong dugo sa may loob ng bahay bata. So nakita po doon sa ultrasound na walang pagbabago. Ganun pa rin kalaki yung yung area ng dugo, yung amount or area. So nag-prescribe ulit yung OB, parehong gamot kaso magkaiba lang ng pangalan. So, ginamit ko din yun, pero sinabayan ko na ngayon ng Max JXL. So, 2 weeks ko ulit ginamit yun, kasabay nung Max JXL. So, after 2 weeks, bumalik ulit ako sa OB, in-ultrasound ako. So, doon nakita na yung malaking area ng dugo is sobrang nipis na po, sobrang liit na po. So, yun po yung tulong ng Max JXL sa problema ko. Kaya yung baby ko nakasurvive din, naligtas siya. Kaya naipanganak ko po siya ng normal. Ayan. Wait lang ipapakita ko lang yung baby niya. Wait lang po at nandito yung baby niya. Kasi para at least makita nila yung baby niya. Ito po yung dinadala kasi yan ni Jerel sa mga events minsan. Baka sa March 9 dadali niya yan para makita natin. Ayan. So yan si baby niya. Kita niyo po. Okay. So masasabi mo ba na very healthy si baby? Opo, kasi di siya sakitin, di ko pa siya nadadala sa doktor or sa hospital. Okay. At ang napansin ko, ilan taon na si baby ngayon? 1 year. 1 year old, no? Pero
dun sa isang post mo, alam mo nakaka-recognize na siya ng alphabets, tama ba? Opo, alam niya po niyang ituro or sabihin yung mga alphabets po. As 1-year-old, no? So, napakatalino, Opo. no? Matalinang yung napansin din namin. So, eto, okay lang ba sabihin natin, no? Before kay Zio, baby Zio, nag-try na ba kayo na mabuntis or nabuntis ka ba before Zio? Before sa Ay, baby mo? Opo, si Zio kasi, July po siya nabuo. Pero yung first na pagbubuntis ko po is January, kaso nalaglag or nakunan ako. Nakunan. So, mahina yung Opo. copy nung unan. Opo, mahina. Opo. Tapos, pinainom ka ng hipag mo. Ilang bote pinainom sa'yo? Para mabuntis ka? Ano po, hindi naman po siya regular na pag-inom. Basta binigyan lang ako ng kung ilan yung binigay sa akin, yun lang po yung iniinom ko. Ayan. And during nung, di ba sabi mo nung buntis ka, di ba parang dinudugo ka ulit, tapos inong time na yun hindi ka na umiinom ng Max kasi parang binibigyan ka lang, di ba? Tapos yung during Opo. buntis ka, nung dinudugo ka, binigyan ka ng OB mo ng ibang gamot, tapos hindi nga naging effective kasi ganun pa rin. So paano mo nasabi na talagang Max talaga yung nakatulong sa'yo nung dinudugo ka? Na talagang nakita mo yung pagbabago? Nung tinake mo siya, anong naging effect sa'yo pagka-take mo ng Max? Bale, 1 capsule lang yung first ko pong ininom nung dinudugo po ako. Bali, nag-umpisa po ako sa 1 capsule kasi yun yung sinabi sa akin kayo, sinabi ninyo na by may dosage. So, nag-umpisa ako sa 1 capsule muna. And then, kinabukasan, nakita ko na agad yung resulta. Lumakas ako. Kasi before nung hindi pa ako nag-take ng Max, parang nanghihina ako kasi nga ang daming dugo na lumalabas sa akin. Pero dahil dun sa 1 capsule, naramdaman ko agad na lumakas ako. Yun. Sana all lang talaga, no? Isang capsule. Sana all lang talaga, Cheryl, no? Isang capsule lang. Nakakatayo na, no? Okay. And Cheryl, yung Parang dami na. oo, pagka-take mo nun, so after ilang weeks, dinabay mo ba si synthetic na binigyan ng OB mo doon sa Ay. Max XL? Opo, sinabay ko po siya. Tapos nung sinabay mo siya, ilang weeks bago magkaroon ng result na talagang huminto yung bleeding mo? 2 weeks din po. Huminto na. So after nung hindi ka na nagbi-bleed, no, na safe na si baby, anong maintenance mo? Ano binigay na maintenance sa'yo? Wala pong sinabi yung OB na, kasi sabi niya sa akin, by 4 months, bigyan daw niya ako ng vitamins. Pero, wala naman, hanggang sa mga anak ako, wala namang binigay na maintenance para sa pagbubuntis ko. So Yung Max lang talaga yung ininom ko. Yun, Max lang talaga, no? Habang buntis ka, yun talaga yung tinitake mo, no? And si Cheryl Opo. kasi, napaka-effective sa kanya ng Max kasi kahit isa lang o dalawa lang sa kanya, okay sa kanya. Di ba? So, nung nabuntis ka, pandemic na, no? Nanganak ka ng pandemic, tama ba? Or during pandemic, buntis Opo, ka? during pandemic po. Okay. Doon sa kasi may mga nabuntis kang mga kaibigan, ilan yung nabuntis na mga Max babies din sila, di ba? Kasi nag-take din sila ng Max. Humingi sila ng payo sa'yo, ano yung na-recommend mo din na i-take nila? Ay, yung Max JXL po. Kasi sabi nila, yung maintenance nila during nagbubuntis sila, ang dami daw nilang iniinom, tapos syempre dahil marami nga, dahil sa budget din. So tinanong nila ako kung ano ba yung iniinom ko. So sabi ko, Max lang, wala namang sinabing or ni-recommend yung OB ko. So Max lang yung iniinom ko, wala nang iba. So, yun yung sabi ko sa kaya ginaya din nila. So nung naubos na daw nila yung maintenance nila, hindi na daw sila bumili. Max na lang yung ininom nila. Ayun. So anong result din sa mga baby nila? Ano yung napansin mo sa mga anak nila, dun sa mga kaibigan mo?
Di sila sakitin. Yun, hindi sila sakitin, no? Tsaka matatalino din yata, no? Parang Ay, si opo, oh, opo. mga 1-year-old, mga nagsasalita na to mga to eh. Mga ano Opo. na eh, para sabi ko nga parang mga hindi to mga ano eh. At yung isa, actually yung isang kaibigan ni Jerin, pinangalan sa anak Max. Yun talaga yun. Max talaga yung pinangalan, di ba? Yung isang humingi ng advice sa'yo, pinangalan sa kanya Max. Nung una nga Max 1 eh. Kasi Max 1 pinapainom. Max 1. Pero talaga pong Max, nung una hindi nga ako makapaniwala eh. Okay. Jerin, salamat. Thank you very much sa Sige po, pag-share mo. thank you Kasi po. yung iba talaga, mga takot, di ba? Abang buntis, takot sila. Pero grabe, yung ibang mga buntis po kasi si Geraldine, nakita po nila ako rin mismo eh, nakita ko kung paano siya nagbago. Talaga nakahiga po yan. Hinang-hina, ayun. Nakita, kaya po, yan, si Felix ang nagbigay sa kanya ng Max. Ito, try mo. O, isang capsule lang. Kanya naman yung effect. Thank you, Jerin, ha. Salamat. In case lang may magtanong, baka pwedeng mag-answer ka na lang later, no? Thank you. Salamat. O, ayan. Sorry, thank you, Jerin. Salamat po. Ayan si Doc. Eto na, kay Doc na po ang mga tanong. May nabasa po kasi ako kanina, Doc, tungkol dun sa magnesium. Doc, nakakatulong, ano ba yun? Yung parang tungkol sa magnesium daw, sa katawan din siguro po yun, no? Nakita mo ba yun, Ate Agnes, tungkol sa magnesium? Hindi Ayun ko na, po, Sindo. Parang, okay po daw ba yung max sa magnesium? Kulang ng magnesium? ay Doc. Baka, Naka-silent si Doc. Naka-mute si Doc. Okay. yan. So bali Kwan, yung ang pagsagot ko na lang sa lahat ng questions would be yung kay Ma'am Josephine. Yan yung sinasabi kong all-in-one. Kasi yung kay Ma'am Jeril, kasi sila lang yung napakinggan ko at saka yung mid up to end party Kwan ni Ma'am Josephine. Kahit na anong issue yung i-analyze yung mabuti yung lecture na nagkakasakit tayo, meaning pag nagkakasakit, ayan na yung infertility, hindi sakit yan pero that's a problem also. Mental issues, yung kay Ma'am Josephine earlier, marami siyang nararamdaman. So, lahat yun, yung nakikita nyo na yung brown na apple, nagbra-brown na apple, that is the result of yung oxidative stress dahil puros oxidation, wala nang glutathione as a result ng mga free radicals sa katawan natin. Now, lahat ng mga cells natin hindi nagpo-produce properly ng kanilang function. So like in the case of Ma'am Jeril, dalawa yung pinatunayan dito ngayon. Yung isa is wound healing dahil doon sa meron tayong clinical trial dyan. At yung isa naman is infertility. Infertility will come dalawa yon dahil I don't know, hindi naman yata sila nagpa-check up sa OB at saka sa urologist. Kasi ang lalaki, yung sperm, ang tinitignan natin doon is yung anatomy or morphology. Yun bang sperm niya is dalawa ulo or dalawa ang tail? Or normal na isang ulo dapat at saka isang buntot. Parang tadpole yan yung sperm. Yun yung morphology or anatomy. Another would be motility. Yung yung pagbilis ng paglangoy niya kasi from the vaginal canal pupunta kasi yan sa fallopian tube where it meets the egg. So, pag yung sperm cell mo has a problem because of free radical, talagang hindi makakabuntis yun sa egg cell. So, upon taking the product, yung testis ngayon magpo-produce ng normal ng sperm. Doon naman sa babae, yung egg cell naman, ovum ang tawag namin dyan. So, pinoproduce yan ng ovary. So, kung hindi rin normal yung cells, dahil brown siya, hindi siya yung dapat na white, yung normal, healthy at saka maganda, hindi rin ma-fertilize ng sperm, kahit normal yung sperm. So, yun yung nangyari na nagbuntis dahil naging kahit isa lang nagtake, pwedeng normal sa husband, then yung
si wife ang may problema. So pwedeng nabuntis na yun. Now here came yung kung nataon na yung pag-bleed ni Kuan, yung pag-bleed is nataon sa kung regular ang menstruation ng isang babae. Marami sa nakikinig ngayon na Kuan na nabuntis na halimbawa pag regular yung menstruation mo, during the time of your menstruation, pag buntis ka na, merong spotting pa rin yan. So that is normal. We call it Hartmann sign. So since may problema ng fertility issues, so medyo na naging lumala lang ng 2 weeks yung bleeding. Pero kung nataon na yung pag-bleed niya is yung start ng mens supposedly, parang exaggerated lang na Hartmann sign yon. But that will prove now yung effect ng product na yung wound healing is really very effective. Dahil proven na yan, yung mga matagal nang nagtitake ng product, pag masugatan kayo or kahit matilamsikan kayo ng kumukulong mantika, it's just within the day or the day after, okay na yan, healed na. Unlike kung ordinarily, umaabot yan ng 1 week. So, what I'm trying to emphasize is, lahat ng problema natin, because of the free radical inside the cell. Ang nangyari nga kay Ma'am Josephine, yung parang narinig ko kanina nung kabubukas ko na parang pumuputi. Ibig sabihin yan is punong-puno na ng glutathione yung katawan. Ibig sabihin, okay na yung glutathione, meron na siyang glutathione transferase. Yung glutathione transferase, pupunta na yan sa blood serum. It acts on the tyrosinase na hindi na nagproduce ng melanin, kaya pumuputi na siya. Pero mga bihira lang ang ganyan. Nangyayari lang yan pag yung lifestyle ng isang tao, yung paulit-ulit kong sinabi, yung free radical niya medyo nababawasan na, then kaya yung enough na yung glutathione sa loob ng cell na mag-neutralize sa mga free radical, kaya lumalabas na in the form of glutathione transferase, kaya pumuputi. So lahat ng problema natin is because of free radical inside the cell. Yung kidney kaya halimbawa ni Ma'am Josephine na kung may problema doon, and some other parts of her body na earlier na nasabi niya na mga problema, because of the Max product, naging normal lang lahat. In fact, kagagaling ko lang, kaya medyo nalita ko, kagagaling ko sa reunion ko naman ng high school ngayon, College of Medicine noong 17, 18, 19, pero itutuloy pa namin yan 28, 29, 1 sa Baguio next week. Kanina naman yung mga high school, 40 years hindi kami nagkita-kita. So, na-discuss ko rin yung 1 hour na lecture natin, ginawa ko lang 5 minutes. Then, basta sinentro ko na sabi ko, ang rason kung bakit tayo nagkakasakit because of free radical. So, saan ba galing yung free radical? So, palagi ko paulit-ulit na stress, smoking, drinking, kulang na tulog, kulang na exercise, yung pagkain natin ng puros punong-puno ng growth hormone, fertilizer, insecticide, yung mga gamot iniinom natin, yung UV light exposure dahil butas-butas ng ozone layer natin. So yun ang sources ng free radical that is causing our disease. So in-emphasize ko rin na since you have the disease, so paano natin malalaman kung ano yung sakit mo pag hindi ka magpa-laboratory, mag-x-ray, mag-ultrasound, mag-MRI. That is Western medicine. At kung sinabi ng doctors na gagamitin mo itong gamot na ito, so gamitin mo yon para gamutin yung disease that came from the free radical. Yung product naman natin sa Max International, yun ang mag-neutralize ng free radical. At yung sa akin naman, inuulit-ulit ko na in-emphasize ko, is healthy lifestyle. Kasi diyan yung nanggagaling yung free radical pag unhealthy yung lifestyle natin. So, sinabi ko, kaya yung mga ninuno natin, sige, balikan nga natin yung mga sources of free radical. Stress, mga tulog, mga pagkain nila, wala silang free radical. Kaya sila umabot ng 100 years, 80, 90, 100 years old. At tayo ngayon, kamag-anak natin, kakilala, kabarangay, 20, 30, 40, namamatay na because of a lot of free radical. So yung free radical na yan ang sumisira sa cell natin. Ang pinaka-effective na anti-free radical or antioxidant, kaya na nasabi kanina ni Ma'am Josephine na ang napansin niya lang para sa dugo na medyo effective was the spirulina, pero lahat ng mga naunang mga supplements not effective. Ibang-iba itong produkto natin kasi yung free radical inside the cell na sumisira doon sa cell natin, kaya lahat ng sakit nandyan, ang most effective na antioxidant, hindi lang yung mga nabanggit na food supplement kanina, hindi rin yung nasasabi kong paminsan-minsan na galing sa fruits and vegetable, yung vitamin A, C, E, zinc, selenium,
including mga collagen, mga ganyan, hindi yun yung pinakamalakas, pinakamaganda. Kung nga siya, nandyan mismo rin sa loob ng cell where the problem is, which is yung glutathione nga. And that is produced if we take our product. Yung cysteine lang ang kailangan natin dahil yung glycine ng glutamine, marami dyan sa loob ng cell. Pag nag-take ka na ng Max International product, magkakaroon ka ng glutathione. So the free radical inside yung cell na yun ang nagkukos ng sakit mo, inyo-neutralize ka agad nung glutathione produced by our product ng Max International. Kaya lahat ng problema, lahat ng tatanungin nyo sa akin, yun lang ang sagot. Dahil yung free radical is causing your problem. Ang solution nandyan din sa cell mo. What you need only is Max GXL, Max 1, Cell GVT. Yun lang yung basic na kailangan para yung problema sa health natin is masolve. Thank you, Doc. Grabe yung summary ni Doc. Totoo naman po yun, no? Oo, parang sinagot niya na po lahat ng tanong natin. Pero Doc, meron pa po. Dito po ba yung sa anxiety daw po? Well, yung anxiety, alam mo yung anxiety, ano? Yes, ang anxiety, bali dalawa ito. Yung una na isasagot ko dyan is yung talagang physiological. What do I mean by physiological? Yung mga natin, yung mga cells natin that are producing the hormone, like for example, the ovary of a male, of a female, I mean, producing estrogen, progesterone, yung testosterone, androgen dito sa mga male, yung testis. Dito sa brain natin, yung nagpo-produce ng melatonin, serotonin, including yung yan ang nagbe-maintain ng natin, yung balance ng ating mind, yung pag-iisip. So, that is the physiological part of an anxiety. Since punong-puno ka ng free radical, yung mga cells mo, they are not producing the hormone anymore. That is controlled especially serotonin. Hindi na nagproduce ng serotonin. So upon taking the Max product, yung free radical inside your brain cells, aayusin niya, magproproduce ka ngayon ng serotonin na or melatonin for that matter. Kaya yung anxiety mo biglang bababa. That is the physiological component. The other one, which is socio-behavioral, yung pakikihalubilo natin sa pamilya, sa community, sa kamag-anak, sa mga kaibigan, yan yung bakit ka in the first place nagkaroon ng anxiety. Ang daming rason yan. It's relationship issues, it's a daily activities issues. Bakit ka nagka-anxiety? Let's say, kahit sa bata, na batang-bata, hindi maintindihan yung magulang. Yung magulang hindi rin maintindihan yung bata dahil hindi naman pediatrician, hindi naman alam yung psychological development, stage of development ng bata. So nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan ng mag-ina or mag-ama, may anxiety na doon. Halimbawa, nagpapaaral ka, kulang yung pang-tuition, o mayroong relationship, nag-break, or may namatay, or whatsoever. These are issues that initiate yung anxiety natin or even depression for that matter. Physiologically again, because of that stress, ang dami mong free radical doon sa cells mo na nagproproduce ng supposedly ng mga magandang hormone. Tuloy ang naproproduce sa iyo, it's either epinephrine or epinephrine. Lalo kang yung ang bilis ng tibok ng puso mo, namumula ka, nagagalit ka, mga ganon. So, hindi normal yon. So, upon taking the product, magno-normalize yung mga cell na nagproproduce ng hormones. Now, doon sa psycho-behavioral component, ano ba yung problema? So, tumpukin mo kung ano yung naging dahilan. Meron bang namatay? Meron bang naghiwalay? Meron bang nawalan? Meron bang kinainggitan or naiinggit? Yung mga ganon. Yun yung unang tignan mo. So tutulong na si Max product doon sa physiological component because it's very clear. Yung cells mo na hindi nagproduce ng good hormone, biglang mag-produce ngayon. Pero dito ko na sinisingit yung religious component. Na kung minsan, open communications is where the problem arose. Medyo mahirap yun, pero pag kay Lord na tayong humingi, siya na yung tutulong sa atin kung paano masolve yung problema. So, makikita natin na pag-take mo ng product, since nag-produce yung katawan na, medyo iba yung nangyari. So yung anxiety mo nabawasan or yung depression mo nabawasan. Then dagdagan mo na lang yung communication with
with human kind ako na lang para lahat na yan from birth to death na yan and to our Lord of course. So pag ginawa natin yan, sigurado yung anxiety na yan mawawala. So yun lang, dalawa yan ha. Ano ba ang unang dahilan bakit ka nagkaroon yan? Kasi meron yung mga physiological like yung halimbawa yung nabuntis, nanganak, merong postpartum depression. Hormonal yun. So hindi naman dahil walang pera yung asawa or walang pera yung nanganak or may problema. Hindi naman yun eh. It's physiological yun. Now, pag physiological naman walang ganun, baka psychological yun or behavioral or social. So isolve mo yun. And sabi ko nga, it's an open communication among the parties and of course to our Lord. Yun ang solution. Okay, thank you, Doc. Well explained, Doc. Salamat po. Sigurado po na marami po ang ngayon nakinabang kasi talagang yun po yung naging nakikita ko po talaga no, yung anxiety po talaga, panic attack. Na sila mismo hindi mo po nila maintindihan yung sarili nila. Okay. Doc, meron po sinabi si Ma'am Elsa po dito. Yung mother daw niya is pwede po kaya sa max 87 years old na kasi ang problem niya lumalaki yung puso niya. So okay po kayo sa 87 years old lalo na lumalaki yung puso. Okay, so bali ulitin ko na naman di ba yung ninuno natin umabot ng hanggang 100 years dahil marami silang glutathione. Now, bakit lumaki yung puso in the first place? Meron bang problema yung coronary arteries? Meron bang problema yung cardiac muscles? Or meron bang problema yung valve? So, kasi naging brown na yung parts of the heart. Be it from the arteries, yung mga dinadaluyan ng dugo, yung muscles mismo ng heart, yung mga valve ng heart dahil 4 yan. So, nandun ba yung problema? So, because of the free radical coming from the sources again, from stress up to UV light, kaya nagkaroon ng free radical, kaya nagka-problema. Naubos yung glutathione kasi because of those lifestyle, kaya 88 years old. So, makakatulong po dahil ang nangyari dyan, lumiit na yung glutathione, that's why lumabas yung sakit. Pag dinagdagan mo ngayon ng glutathione yun, may possibility na magpuputi ulit yung naging brown na cell. Magiging mag-regenerate, magiging normal ulit. So, may possibility na mas maganda na yung pag-pump niyan, liliit siya. Kasi ang puso kasi pag lumaki yan, there is a time na pag lumaki na bibilis na yung heart rate or makikita mo sa pulse. Ibig sabihin, hindi na nakakapag-contract yung heart. Pero pag napaliit mo ng konti yan, through of course both our product and yung Western medicine kasi yung ginagamit nila dyan usually is pwedeng may digoxin yan, then meron ding furosemide or spironolactone para medyo mabawasan yung sobrang tubig. Then meron yung pampalakas ng pagpitik ng puso. So, yun yung dapat na gawin together with our product. Walang problema dahil part na ng katawan natin ang glutathione. Kaya ng sabi ko, yung mga ninuno natin hanggang 100 years, marami pa silang glutathione kaya buhay pa sila. Unlike ngayon, 20 years old, 30, ubus na kaya namatay na. So, meaning, go. Walang problema na mag-take ng Max product para tumaas yung glutathione. Then makikita mo yung result later on together with the maintenance drug na binibigay. Biglang kanyan. We can first, quality of life kasi yan, hindi makahigayan ng naka-flat. Mataas yung kanyang unan. Then nagmamanas yung paa. So, with our Max product, makikita mo yung pagganda ng kondisyon ng patient. Ayan, nakamute pala ako. Thank you, Doc. Ayan. So, huwag po kayo mag-alala kahit mga ganong age po. 87, ayan. Tama-tama po yun, no? Pwedeng-pwede po sa kanila. Tapos, may tanong pa din po tungkol dun sa mga dialysis patient daw po, Doc. Pwede ba ang Max kahit ongoing ang dialysis? At ilang capsules per day po ang dapat nilang i-take? Yes, bali yung last Sunday, 'di ba yung may isa na parang because of phobia sa family nila na namatay yung mga nagdialysis kaya ayaw na nila. 'Di ba yung sagot ko diyan is okay, try muna natin sa Max kasi we will respect their decision. Pero pag hindi bababa yung creatinine kasi remember bakit tumataas ang creatinine? Hindi na itatapon na nung
we call it nephron, yung cell ng kidney, kasi brown na siya. Hindi na siya yung normal, so hindi na niya na itatapon. So since ang product natin, binabago niya, nire-rejuvenate yung sirang cell, pwede nang magtapon yan later on. So that's why pwedeng isabay together with dialysis and chemotherapy is very similar. Kasi although yung mechanism of action is different, doon sa chemo kasi pati yung normal cell pinapatay kaya nanghihina, nagsusuka yung nagkikimo. Pero pag nagtetek ng product natin, pag tinitira na nung chemo yung normal cell, ninuneutralize nung glutathione ng katawan natin yung chemo doon sa normal cell kaya malakas yan, nasa mall. Sa dialysis naman, yung hindi na nagfa-function na kidney, lalo na yung mga CKD, stage 5, mga gano'n, merong possibility na mag-normal ang function ulit ng nephron, yung cells ng kidney natin. So that's why pag sabay mo yon, yung product natin at saka yung dialysis, that would be better. Okay. Thank you po, Doc. Ayan. So, better. Ibig sabihin, napakaganda po na isabay po natin, no, yung max na mga nagda-dialysis. Ang po nila, wait lang po hindi ko alam kung ano. Ayan. Ang tanong po, nung additional po dun sa 87 years old, ilang dosage daw po, Doc, para sa 77? First time po kasi nilang umaten ngayon and wala po silang masyadong knowledge sa product. Well, balikan yan. There are two ways of answering that question, or even three ways. Bakit three ways ka ako? First, hindi naman aabot ng 87 years old pag wala ng glutathione. Pero nagkasakit kasi. So, ano ba yung lifestyle? If this person is very religious, magulay naman siya, then yung kinakain naman is not both na may fertilizer or insecticide, then hindi naman palalabas under the heat of the sun, okay ang tulog, maaga matulog, kahit maaga magising, basta may 8 hours yan. Yung 292% na increase in max GXL ng glutathione, you don't need 292 or 300%. You can take 1/3 of that, which is 100%. So 1/3 of 6 capsule is 2. But the issue is 292% kasi hindi 300 Kaya ako, nagsisiguro ako sa 1 capsule 3 times a day for a good healthy lifestyle, 80 to 100 years old, dahil may glutathione pa yan, dagdagan lang natin kasi kaya ka nagkakasakit dahil bumababa, nauubos yung glutathione. That's where the disease comes out. So dagdagan lang natin yung glutathione para yung free radical ma-neutralize, then wala nang sakit na lalabas further, at yung sakit na nilabas, diyan naman nag-a-action yung Western medicine, yung synthetic drugs natin, until magamot na yon. Then kung wala ka ng free radical, okay na. That's why ang bottom line lahat ito is a healthy lifestyle. So use the Western medicine for the disease, neutralize the free radical that cause the disease, then maintain a very good lifestyle so that you can lower your dose. Or yung ma-stop kasi it's impossible dahil hindi na natin yung stress, ang hirap niyan. Yung ozone layer, hindi na natin ma-fix yan. Kasi yung mga insecticide, growth hormone, pwede nating itanim yung sarili natin na mga halaman, pwede nating alagaan yung sarili nating native na chicken na hindi yung growth hormone. So may mga control yung pero yung iba wala. That's why I would advise na lifetime din talaga ang pag-take natin ng Max International product. So normal dosage po, Doc, is okay. Yes. Normal meaning hindi yung 3-3. Kahit lower siya, okay lang. Kahit 2-2, ganun. Okay, basta not lower than 3 capsules per day. Okay, mami po, kasi 87 years old. O, sige po, Doc. Thank you po, Doc. And, ayan. Pwede po, maalala po na sasabihin ko po, yung pong, hindi ako na operahan o na dialysis. Kasi mahina nga yung puso ko. Yung tagiliran kong balakang, dumami na yung ko, nung lumala na. Pero nung nag-inom ako ng Max, ang iniihi ko, bilog-bilog na may kasamang nana. Sa loob ng isang buwan, may kasamang nana. Pero ang ininom ko na Max 16. Kinaya yun. So, tinaasan mo yung dosage mo. Kasi nga, wala ka ng nawawalan ka na ng glutathione, di ba sabi mo? Eh, yung Oo.
Tama po ba, Doc? Yes. In fact, yung bedridden na nga siya, hindi na makatayo and everything. Sobra-sobra ang dami ng free radical. And during that time, aside from yung sobrang free radical na sa kanya, siyempre sino ba naman yung hindi rin matakot naman kahit nag-surrender ka na, bumili ka na ng kabaong mo. Additional one pa rin yun. Stress talagang ang dami. That's why sabi ko nga, nung nag-lecture ako ng doctors dito sa Cagayan, nung tinanong ko after my lecture, ikaw ilan ang iinumin mo? Isang kapsula lang. Ikaw, isang bote, isang araw. So, they know they're free radical. That's why yung mga dosage sa ganyan, talagang pwede naman for as long as talagang ganun yung issue. Kay Ma'am Josephine talaga, listening a while ago, kaya tignan mo, pati yung immune system niya lumakas. That's why yung nana kasi sinasabi niya, meron na yung acute pyelonephritis yan and going to CKD. Pero because the immune system went up, bahala na sa immune system na pumatay doon sa mga bakterya ng sa kanyang kidney. Then yung nephron niya nag-function properly kaya nailabas niya lahat yung pus including yung mga blood and siyempre creatinine yun ang dami, mga urea siguradong naihi niya lahat yun because naging normal yung yung cell nagawa na niya yung function niya. So be it ang function ng cell is to produce hormone or to throw out yung mga dapat lalo na sa kidney, sa liver at saka sa spleen. Pag nilabas mo lahat yung poison na nandiyan sa katawan as a product of yung normal na metabolism sa katawan natin, talagang magno-normalize lahat. Then pag nag-laboratory ka na, yung matataas na BUN, creatinine, SGOT, SGPT, lahat yun magno-normalize dahil yung cells mo kasi naging normal, so ginagawa na nila yung function nila. Ganun yun. Oo, Doc. Kumapit kasi ako sa Max kasi hindi na ako makainom ng synthetic kaya kinapitan ko talaga dahil nakakuha ako ng technique na lakas Kaya kinapitan ko talaga ng husto ang Max. Doon na ako umasa dahil hindi ko na naiinom ang mga synthetic, sinusuka ko yun Okay, yan, tama. So, yan. So, nakita po natin, no, magkakaiba po yung yung kay ma'am kasi talagang paubos na yung glutathione niya. So, yung iba naman po, pag healthy, pwede naman pong okay, lalo na kung siguro yung mga ganun kasing age talaga, pagka 87, hindi mo na yan mapapainom ng marami, no? Pagagalitan ka pa niyan, di ba? Pagagalitan ka pa. Kaya okay naman po yung ni Doc. Tama naman po talaga na kung sabi nga ni Doc, 'di ba, kung yung isa lang, yung isang bote, 'di ba? So wala naman tong overdose. Alam mo naman yung lifestyle mo at alam mo rin yung nasa yun na free radicals, 'di ba? Okay. So si Ma'am Sandra, ang tanong niya, good evening po. Okay lang po ba na 3 times a day Max GXL sa mga trying to conceive? Kahit po acid reflux po ako at ilang beses iinumin ni Mr. ang Max GXL. Thank you po. So, Doc, may masasabi ka po ba doon? Ayan. Okay. Ayun, si Doc, Baka may kausap si may kausap si. So, sagutin ko po, Mama. Okay po yun. Ayan si Doc. Ayan na. Balikan yon. Balikan ito yan. Pag ikaw ay medyo mahina sa tubig, medyo kulang ang tubig kasi 2 liters per day sana tayo You can have it 1 capsule every hour or every 2 hours. So, halimbawa, gising ka ng 12 hours. Kung 6 na kapsula yung iniinom natin 3-3, you could distribute that into 6 times na with a glass of water. Para doon pa lang sa 6 times with a glass of water, 1.5 liters na yung nainom mo Pwedeng ganon. Now, yung gusto mo naman medyo magpapayat ng konti, ito hindi ko sinasabi yung after meal, before meal. Ito tinutulungan ko lang yung mga may problema ng konti. So, take your product every meal or every isama mo ang merienda. So, pag isama mo ang merienda, 3 meals and 2 merienda, bali 5. So, bali 30 minutes before your meal or your merienda, mag-take ka ng product with a glass of water. Para at least yung regular na mga meal and merienda mo medyo bawas.
So nakakatulong yon sa pag-reduce ng weight. At the same time, yung fluid intake mo mas marami. So ito, pwede nyong laruin ang pag-take. Pwede nyong gamitin ito na parang I will give you an example. Pag nagdadrive ako from Tuguegarao to Manila, halos every 2 or every 3 hours nagte-take ako. Lalo na pag night driving. Para at least nandun yung energy. Then siguradong puyat yung kalaban mo dito. Ang daming free radical. Doon dati nang nanyo-neutralize yung pumapasok na free radical. Bigyan ko kayo ng example yung sinabi ni Ma'am Josephine earlier. Ako noong COVID time, di ba ang product natin is 3-3. So I usually take 3-3. Pagkagising ko ng umaga 3, before ako uwi ng bahay 3. So kompleto na yon. Pero nung umiikot ako ng mga ospital, pag yung maliit na ospital, ang pag-take ko is 5-5-5. Pero yung malaking ospital, 10-10-10. So for 2 years, hindi ako nahahawa ng COVID. Pero nung bumalik ako sa office nung pumapasok ng mga doktor ko sa ward kasi takot sila noon, bumalik ako sa 3-3. Bigla ako ngayon nagka-COVID. Although yung COVID ko is just positive pero wala akong nararamdaman. Konting sipon lang o konting sore throat. Because, siyempre yung stress ko sa pag-handle ng 12 hospital and 31 RHUs, siyempre kulang din ako ng tulog. Wala rin akong exercise. Sa 3-3 kulang yon. Samantalang nung 5-5-5, 10-10-10, never akong nahawa wala akong PPE, pinapasok ko yung mga ward. Yung mga doctors and nurses ko naka-PPE, walang pumasok for the first 6 months of the pandemic. So, bakit na noong 3-3, bumalik ako ng 3-3, doon ako nahawa? Because of my lifestyle na kulang. Yung stress, yung kulang na tulog, kulang na exercise. Tatlo yun, very important. Tingnan nyo, nagkulang yung 3-3. Siguro kahit baka 3-3-3 lang, hindi pa rin ako nahawa. So doon mo makikita na how much is your lifestyle, that is also your dosage. So pero my advice would be, better na you can take it for weight reasons, before meal, before merienda. Pero pag kulang ka naman ng tubig kahit every hour ka, 1 capsule every hour while awake, amounting to 6 to 9 capsule, depende kung ano yung sinabi ng mga uplines ninyo or kung sinong nag-a-advise. Better na gawin yung ganun para at least mas marami kayong tubig na nainom because water is very important. Yan yung pawis natin at saka yung ihi natin at saka yung tubig ng tae natin. Diyan lumalabas yung mga detoxification na ginagawa ng product natin. Thank you, Doc. Ayan, Doc, meron pang isa. Sabi dito, Doc, from Sir Oyet, ilang dosage po, Doc, sa 15 years old, parang putla siya, madaling kahit maliit na bagay lang, parang laging galit. Pina-check naman sa doktor, binigyan ng sanggyob yun? Sangobayon. Sangobion. Next round naman, Profound. Parang walang, alivio? Siguro walang Pwede po ba sa kanya ang max at ilang capsule dapat? Yes, pwede yun. So anyway, tingnan natin mabuti kung ano yung klase yung anemia niya kasi mamaya baka hindi lang ang anemia kasi meron yung iron deficiency anemia kaya binibigyan ng sangobion. Ang problema dyan, mamaya meron pala siyang thalassemia or pernicious anemia or even yung blood dyscrasias na for that matter. So to be sure, habang waiting for any further laboratory, since alam naman natin na hematologist, oncologist si Dr. Keller, be it yan ay leukemia or yan ay anemia or any blood issue, a 15-year-old, lalo na kung nabanggit po kanina Mama Lynn, parang magalitin ganun sa anxiety, sa part ng stress is medyo stressful ito. You can give even a normal dose ng adult, yung 3-3. Pwede yun. So para hindi sila matakot, yung sinasabi ko na kahit one capsule every 2 hours while awake. Pagkagising na umaga, 1 capsule after 2 hours ganun para at least isa lang or pwede naman 2-2 ganun before or even after meals para depende yung paniniwala nila dahil nasanay kasi sila sa ganyan na sinasabi namin doktor na ito dapat may laman ang tiyan mo, ito dapat inumin mo ng wala ng parang yung mga anti-TB drugs. Pagkagising mo ng umaga lahat inumin mo yung ilang tableta yon para magiging acidic kasi yung tiyan mo para mas maganda ang absorption. Yun yung mga rason kung bakit without food yung iba naman is with food.
So even a maximum dose, okay yan, walang problema. Doc, wala naman daw pong problem. Nagpa-lab test, sabi doon Sir Boyet. Okay naman daw lahat. So, anong possibility doon nun, Doc? Wala daw eh. I-send yung kwan, ipakuan mo sa kanya later on sa March 9 kung totoo yun. Yung hemoglobin, then yung peripheral smear. Yun kasi pag yung medtech, pag nakita niya normal nga lahat, normal ang RBC, normal ang WBC, normal ang hemoglobin, normal ang hematocrit, pero doon sa itsura nung RBC or WBC, especially lymphocyte, makikita niya na kung merong abnormality ng konti, yung tinatawag na namin na peripheral smear, ibang gagamitin na yon. Doon mo makikita kung meron na palang leukemia, meron na palang anemia of all kinds. Kasi ang daming anemia, hindi lang naman iron deficiency yan, marami. So kailangan yon. Then kung tiga dyan sa Pangasinan, siguro it's better na i-check up ko pag nandyan ako. Pag tiga Pangasinan siya. Doc, parang ano po, hindi po sila taga Pangasinan. Hindi kahit hindi, kung tiga Manila. Doc, Tiga sa, Davao. Sige, hintayin niyo ako sa Davao. Pupunta ako dyan. Bandang Mindanao area si Sir Boyet, no? Sir Boyet, Yeah, bandang Mindanao kayo, no? Opo. Gandaba. Pero Kuwan na lang. ipadala sa akin, Doc, yung Picturean lahat yung picturean. laboratory, then ipadala para tignan ko. Sige po. Pakipadala, Sir Boyet, sa amin, pati yung itsura siguro, pati siya mismo, Doc, no? Yeah. Sis Amir, Doc, pwede po ba ito sa mother ko? 88 years old, puro matatanda sila, no? 88 years old na siya, ang sakit niya lang po ay liyo at vertigo. Yes, oo. Para mawala naman yung vertigo niya dahil ilang taon na ninyong pinapainom yan ng Circ or any beta-histine mesylate, hindi naman natatanggal yan eh. So, subukan nyo. Baka isang take pa lang okay na siya. Yes, Doc. So let me share lang po, Doc, yung no, maganda rin po kasi testimony nung friend namin na yung anak niya is, I think, 5 years old. Bigla na lang po nagkapasa-pasa. Tapos, nung nagkapasa-pasa, di pina-check up, dun sa lab test po, Doc, parang hindi ordinary po na blood na disease. Ganon. Pero hindi po makita, Doc. Hindi po makita kung ano yung sakit niya talaga. Parang hindi alam kung ano yung sakit. Tapos hanggang sa naalala nila yung max. So, nag-order sila ng max. Ang tina-take ko po is normal dosage for a 5-year-old. Kasi po, nag-aalala na, stress na. Parang konting lang. Tapos halos hindi na kumakain. So, nung pinatake po namin, ang ginagawa po nila is, ini-sprinkle po nila sa food. Kahit ano kasi ayaw niyang kainin. Basta food, any juice, basta lahat po ng After weeks lang po, parang 2 or 3 weeks, pag nila, pag check up, normal lahat. Kaya sabi nung nanay, kung ano yung parang nawala lahat, bigla yung mga lahat ng worries nila. Kasi, parang sabi niya, parang, yung sabi niya, parang, hindi nila alam kung paano nagkaroon ng ganong sakit. Hindi rin nila alam kung paano din nawala. Ganon din daw kabilis mawala yung ganong sakit. Kasi for further studies na gusto na nilang ipadala sa Manila kasi nandito sa Pangasinan. Pero for 2 to 3 weeks na pagtitake ng normal dosage is naging okay yung bata. So, Bali yan na yung parang pinaka-ultimate explanation ng mga nile-lecture natin na yung nangyayari sa cell. So assuming na yung bakit nagkapasa-pasa, so blood clotting, that is one, and fragile yung kanyang blood vessel, maaaring puputok-putok lahat yung mga blood vessel niya kaya nagkakapasa-pasa. So why? So the blood components, including yung blood vessel cells, merong problema, merong free radical. Upon taking yung product natin, nagkaroon ng glutathione, na-fix lahat. Naging strengthened yung blood vessel, naging normal lahat yung blood component, lalo na sa clotting mechanism. Kaya umokay lahat. Yun ang ini-emphasize ko. Any problem in the body is caused by the free radical. Upon taking the Max International product, tumaas ang glutathione, neutralize yung free radical, that is causing the problem. Any problem for that matter, pasa, bleeding, or bukol, or whatsoever, infection for that matter. Yun lang ang very typical na one and explanation of everything. Biruin mo yung brown,
na magiging puti. Parang yung nail na rusted na pag binigyan mo ng anti-rust, hinugasan mo, then kuwan mo ulit, naging bago ulit. Parang ganun. So, yung dugo-dugo, definitely blood vessel yun or yung blood component lang yun. Walang ibang dahilan kung bakit na. Even yung pagputok din ng kwan. Pagputok ng blood vessel dyan sa utak, it's a problem of the blood vessel. Dahil marupok na because of the free radical. Kung gumanda dahil sa product natin, kaya hindi na pumutok. Then even yung nasugatan, yung may problema, nung nagkaroon na ng glutathione, nag-heal by itself. So kaya napaka-dramatic to the point na ganun na yung punto di vista ni Ma'am Josephine. That's you. Para sa iyo na yan, and that's you. But sa iba pa rin, you have to complement Western medicine with Eastern medicine. Yes, Doc. Ayun, sinabay naman po nila yung binibigay ng doctor sa kanila. Pero talagang yung nagtakadan daw yung doktor kung paano. Kasi nagpa-lab test ulit, paano nawala? Parang gano'n. Kaya sabi ko, sana sinabi mo yung Max. Sabi ko, si mother. Talaga po, stress talaga sila kasi 5-year-old. Tapos parang iniisip na nila para baka leukemia, parang mga ganun. Kung gaano daw kabilis yung findings ng rare blood disease. Hindi daw po kabilis na wala nung nag-take ng Max. Pero Parang yung konti niya ngayon yan parang yung mga ADHD natin, mga autistic na mga bata. Talagang as in ilang developmental psychologists na ang napuntahan nila, ilang sessions na ang ginawa. Mag-take ng product natin in a few days time, 2 weeks time, nakikita nila yung mas mabilis na pagbabago. So, because that's hormonal. Hindi na nagsisecrete ng proper hormone yung part of the cells ng bata. Pero upon taking our product, neutralize yung free radical that is causing the problem, nag-normalize na yung mga parts of the brain na nagsisecrete ng hormones. Ayan, kaya ang bilis ng recovery. Ayan. Yun Doc, po. meron pa po dito, okay. Doc, may retinopathy ako at diabetic ako. Kaya pa kaya makakita ako ng normal? Well, yan yung mga ang kaparehas kasi dito is yung mga stage 4 cancer, mga CKD5. Kasi pag diabetic retinopathy ka mo, that is already a manifestation of a very severe complication of diabetes. Kasi pag mayroon kang diabetic retinopathy, yung nerve mismo na yung napakalaking nerve na nasa likod ng mata, medyo na yon, pasira na yon. Sigurado yan, even the kidney has a problem also, even the heart has a problem. Dahil hindi ka magkakaroon ng diabetic retinopathy na walang epekto na sa heart and kidney. Yun nga lang, siyempre dahil ang nerve ang pinakamahirap mag-recover, upon taking the product, baka hindi mo na nga makita na may problema yung kidney, baka okay ang creatinine, okay ang BUN, okay din yung mga enzymes ng heart, especially yung troponin. So pag nag-2D echo, nag-stresses and the rest, medyo okay lahat. Ang nerve kasi mas mahirap yung regeneration, but we hope na remember yung cells ng optic nerve is already brown na lahat yan, kagaya ng lecture. So we hope na babalik siya sa puting kulay ulit, freshly cut kulay. And makikita mo naman yan maganda sana kung vision kasi ang titignan natin, yung nakikita mo, ang pinaka-accurate dito is liwanag, pero mas accurate yung tinatawag na perimetry. Yung perimetry is may ilagay sa mata mo, then mayroong ibibigay na parang yung sa mouse ng computer, then may mag-blink doon sa field of vision na nakikita mo sa harapan mo. Every time na may makita kang ganon, magpindot ka para ma-determine kung nasaan yung vision mo pa na naiwan. Yun lang ang pinaka-accurate na magsasabi kung merong improvement, kung nagde-deteriorate yung vision or may improvement. So ang ganda sana, upon taking the product, then gawin yung perimetry. Pag gumaganda, then that's a very good sign. Okay, so ang ganda kahit pala ganun yung case. May pag-asa pa pagka walang Max. Isipin mo wala ng pag-asa, ang hirap nun no? Ayan. Okay, so
Ayan, so I think 9 o'clock na. So, sa mga tanong, siguro sa susunod ay ihabol po natin. Pwede naman po tayong magtanong sa susunod. Magkikita po natin since it's already 9 o'clock. So hanggang 9 lang po yung meeting natin, no? Ma'am Agnes. Doc, thank you very Yes. much, Doc. Thank you po, Salamat din, Ma'am Yes, Agnes, Ma'am Arlene and Perez. Okay. Partner See Arlene you. po sa mga Salamat, Yeah, Doc. see you March 9. I will be there, ma'am, ng after lunch ng 8. Mag-check in ako dyan after lunch. okay, sige po daw. Or even later, mga 5 gano'n. O gabi na siguro. Para mag-rest before my lecture the following Salamat day. po. Sige po, Doc. Salamat. See you. Okay, See you, salamat po. Doc. Okay. Okay, sige po. Okay, bye-bye. Bye po. Salamat So, po sa inyong lahat. mga taga-Pangasinan sa March 9, meron tayong Doc. OM, si Dr. Cortina po ang ating guest speaker ng ating product. Kaya ipag-invite po natin ano po. At magla-live din po ako sa virtual home meeting noon. So, ila-live ko po para yung mga taga-ibang lugar is makinabang naman po sila sa lecture kasi malaking event po kasi yon. So, ila-live ko po yun sa sa virtual dito din po sa group natin para at least pati kayo is makinabang po doon sa mga sa event natin. Okay. Ayan. Taga-Pangasinan na-attend dito sa event. Yan, i-contact na yung mga bronze na pub leaders niyo po para sa reservation ng ticket. Free po yan Sama ako. para lang po sa ating snacks at saka sa... Dating po galing Manila. Actually, sila Tama Ma'am ako. Ludi. Sila Ma'am Ludi pupunta. Sila Sir Norman. May mga pupunta po from Manila. Gusto po kasi nilang makita personally si Doc. And of course, andyan din po si Sir Joey. Pupunta po si Sir Joey. And the rest po ng corporate. And syempre magkikita-kita kung sa may paraffle din po tayo doon. Diba? And training. May training din po tayo. Tama. Andyan po si Abgran at saka si Abjo para i-train din po tayo. So after ng event. Ayan. So thank you very much. Sir Boyet, pakipadala po sa sa page ko yung you can also message me, PM nyo rin lang po ako doon sa sa mga lab test. Okay, so salamat po sa Ma'am Thank you Josie. Thank you po. very much ha. Salamat sa inyo. Good to see you. Sana Good to see makasama you. ako sa Pangasinan. Ayan, Oo. sabihin mo kay Ma'am Ellen. Para magkita ulit Thank you tayo. po. Okay, thank you very Ayan. Thank you. Salamat. Ayan. Thank you very Oo. much. Tapos sa mga may concerns pa, please, yung nagpa-connect po sa inyo, sila po yung kontakin nyo. Yung mga guests po namin, kung sino po yung nag-invite sa inyo. Ayan, kasi yung may mga iba po, like, kunwari gusto nyo pa pong ipahabol, andyan naman po si Doc. May connection naman po kami. May nakakapagtanong naman po kami directly kay Doc. So, if you have any concerns, other concern ng pwede naman po nating itanong ulit kay Doc. Free of charge. Ayan. Thank you very much po sa lahat. Ayan, Thank you salamat po. Good night See po. you again. Good Salamat night. po. Thank you. Bye. Good night po. Good night. Salamat. Thank you very much sa lahat. Good night. Good night. Yung sa recording.